ikaw, hirap mo makbangsab. Kaya, kapit na kapit yung ano. Kailangan makapit, no? Kasi pag madulas, alam na eh. kung madulas. Maganda talaga pag Nike, no? Last na. Ito muna tayo. Okay, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, so nandito ulit tayo sa ating pag-aaral ng rulings ng nunus sakina at tanwin. So nung nakaraan is, ang natapos natin is yung al-idhar. Al-idhar, ibig sabihin, malinaw, nababasahin, yung nun, nasukon, at saka yung tanwin, nang walang pagpapahaba na gunna. Okay, kapag ang mga letra nakasunod ng nunus sakina at tanwin ay ang mga sumusunod, ano yung mga yan? Ano yung mga yan? Yung anim? Hamsa, Ay ba? ha, Ay, ha, kay, ka. Oy, Ka. Oh, ano kayo? Nagpudigo kayo. Dapat i-memorize mo. Memoraz mo, huwag kang magtuligo. I-memorize niyo para at least, pag nagbasa kayo ng Quran, nakita ninyo, ang kasunod ng nunus sakina at tanwin, ay, ano to, babasahin ko na malinaw. Alam niyo na kaagad kung paano nyo babasahin. Walang gun na to. Pero pag nagbabasa ka, tapos ay natandaan mo yung, kahit hindi mo gaano tandaan yung letra, parang, kasi Pag minsan, pero mas mainam pa rin yung talagang memorize mo kasi bakit alam na alam mo yung rules. Kahit na mayroon kang mapapakinggan na ibang nagbabasa, malalaman mo na mali o tama yung kanyang pagbigkas. Pagdating sa nunus sakina at tanwin. Okay, so yung mga letra na yon, yung malinaw na binabasa na walang pagpapahaba ng gunna, ay mga letrang hamsa, ha, ain, ha, ghain, kha. Tinatawag sila na huruful, letra ng al-idhar, okay. Huruful halqiyya. Halqiyya. Dahil ang mga anim na letra na ito ay lumalabas sa lalamunan. Magkakapatid niyan. Yung hamsa, ha, dito siya. Sa dulo ng lalamunan, ang tawag dito is dulo ng lalamunan. Hamsa, ha, ain, ha, dito naman sa gitna ng lalamunan. Ghain, kha, sa unahan ng lalamunan. Dito siya. Kung ito yung dila mo, dito sa pinakadulo siya, unahan naman ng itong lalamunan mo. Okay? Kaya ang pagbasa yan yung ra, kha, is ganun siya. Ra, kha, diba? Okay? Ra. Okay? Ang doktor ka na lang. Yan, pwede ka na siya. Ustad sa labas yung doon natin isyate sa misnab. Sa yung maganda nawon si Makinubon. Nandiyan sa labas. Isma ko yung Okay. So yun ang al-idhar. Al-idhar. Sabihin, malinaw na babasahin ng nunus sakina at tanwin. Dito naman tayo sa pangalawang rules. Ang rules na pangalawa ay tinatawag na al-idgham. Al-idgham. Ang al-idgham, ang literal na kahulugan niya ang pagsasama ng isang letra sa isa pang letra. Okay? Ibig sabihin, magsasama silang ganun. Okay? Magsasama sila. Okay. Kapag ang nun sakina at tanwin ay kasunod ng mga letrang ya, ra, mim, lam, waw, nun, ay babasahin ito ng may pagsasama. Okay. Ngayon, sa pagsasama na ito, sa idgham na ito, ay may dalawang uri. Okay? Dalawang uri ng idgham. Ano yun? Idgham bi gunna. Idgham na may gunna. Ibig sabihin ng idgham na may gunna dito is idgham na may pagpapahabang gunna. Okay. Yung idhar, walang pagpapahaba. Pero ito, yung idgham, meron siyang dalawang uri. Idgham bi gunna, idgham na may pagpapahaba. Idgham mo siya, tapos pahabain mo yung gunna niya. Kaya idgham bi gunna. Idgham bi ghairi gunna. Idgham pagsasama na wala siyang gunna. Okay? Pagsasama na wala siyang gunna. Ngayon, itong ya,
ra, mim, lam, waw, nun ay pinagsama sa isang kalima na yarmalun o yarmulun. Sa iba is yarmalun, yarmulun. I-memorize nyo para hindi kayo mahirapan. Pag halimbawa, ilan yung letra ng idgham, alam na ninyo, pag sinabi, yarmalun. Yarmalun. Ya, ra, yaw. Ma, mim, lu, lam, lu, lu, kasi pa ba yan? Lu, wow. Nun, yarmaluna, o yarmalun, pag hininto ka. Okay? So, hindi na kayo mahirapan, alam na ninyo, kaagad. Okay? So, ang yarmalun na ito, yung ya, ra, mim, lam, waw, nun, ay nahati ngayon sa dalawa. Bakit? Kasi may dalawang uri ang idgham. Okay, so nahati rin sila sa dalawa. Pero, pag tinanong kayo, ilan ang letra ng idgham? 6. Okay? So, yun na yung yarmalun. At ang yarmalun na ito, ang ya, ra, mim, lam, waw, nun, ay nahati naman sa dalawa. Okay? Yung idgham pigon na is yan, mu. Ya, nun, waw, ay mim, wow. Okay? Yan i-memorize ninyo. Okay? Ya, nun, mim, wow. Okay? So, ilan ang natira? Dalawa. Anong natira? Lam at saka ra. Okay. Yung lam at saka ra, nandito siya sa idgham. May gunna. Idgham na walang gunna. Okay. Idgham na walang gunna. So, kung titingnan natin, yung al-idhar, mayroon siyang 6 na letra. Dito naman sa idgham is mayroon siyang 6 na letra. So, ilan na lahat? 12. So, ilan na yung natitira? 16. So, yung 16, nandun pa sa dalawa pa rules ng nunus sakin at tanwin. Pero hindi na mahirap yun kasi yung isa is isang letra lang. Kasunod yung ikhfa is lahat na ng natitirang Example na sa inyo, ayat. okay. So, nakuha na ninyo? Po. So, pwede nyo picturean para kasi mag-i-erase tayo kasi magbibigay tayo ng sample. Okay, so sampulan natin kung ano yung pinag-aralan natin dito. Saan mo pa sa stage? Baka mabasa mo pati si Ustad. Pagkasama sa ustads, ano na yan? Full package na yun. Basta lang isama si Ustad. Stop mo sa start. Kuya Aziz. Teka lang nga. Teka lang. Apakan kita. Nag-i-screen ka. Okay. Ganda lang. Bro, pahingin ng ano doon? Tissue. Ano tissue? Kasi mas maganda yung tissue kasi ito. Bro, sana yan. Puro dapat hinugasan na yan. Dapat hinugasan. Tissue na mga burak pang ano natin. Yung kasi puro ka. Pagdala sa patos. Kalimutan mo tuloy yung bulpe. Panulat mo. Ito ballpen. Ako gising ko, wajar katulog ko. Hindi gumising ka pa isip. Naalala ko bigla. Buhay ko pa pala nung naalala ko. Oh, buhay pa siya. Para yung sample ma-picturean din. Ganun ba? Sige, dito. Anong oras na bro? Pag tingnan niyo yung oras na. Malayo po sa Okay lang. Maraming oras pa. I-screenan mo na si Doc. Kunin mo na yung oras. Man. Okay, paman. Ang kasunod ito is Nun. nun. Sa akin na. Ang kasunod is ya. Yan. Yes. Sin. Ta. Mi. So, kung ito. Ta. Ta niya. Kahit yan lang, huwag na lahat. Ang importante ito kasi. Okay. So, halimbawa, itong halimbawa na ito, faman, ang kasunod is ya. Okay, ang ya is nasa letra ng idgham. Yun na. So, ibig sabihin, pagsasamahin mo pala ang nun at saka
Yeah. Okay, paano pagsasamahin? Automatic yung nun magiging silent, Pastor. Okay. Ang pagsasama ng noon at sa kaya, paano? Okay? Ganito siya. Pag binasa ko ng ganito, halimbawa, ano example muna, nababasahin natin ng tama. Famay Okay? Gumna, pinagsama mo, nang may pagpapahabang gumna, di ba, humaba siya? Hindi na natin binabasa na, di ba? Nakuha niyo pagkakaiba? Pag binasa mo ng walang guna, di ba? Pero pag binasa mo ng may guna, nakuha niyo? So yun yung pagkakaiba nila. Ang tama, dahil sa idgham, pagsasama, bigun na, nang may guna, so babasahin mo na, Gano'n na? Hahabain niyo muna yung guna. Okay, oo. Pabayin niyo siya, tapos basahin niyo yung ya. Ngayon, paano pagsasama tinatawag? Yung nun at sa kaya is kailangan siya magsama. Pag ngayon, meron siyang guna. Bakit? Kasi pag binasa niyo ng ganito, may guna wala. So wala siyang guna. Anong nangyari pag gano'n na walang guna? Para mo lang ginawang syadda yung ya. Tapos pinahaba mo lang. Okay? So ang tama, pagsasama ng nun sa kaya, yung nun, ang makhraj niya ay sa kaisyum. Kaisyum na tinatawag nila is itong ilong. Dalawa ang labasan ng litrang nun. Ano yon? Yung dulo ng dila natin, ilagay natin dito sa may gilagid natin sa taas, ni, nu, an, yung dulo. Ni, nu, an. Okay? Pero, isa dito, at sa ilong. Ganun yan. Ha? Kasi dalawang labasan niya. Ang nun at sa kamim, kaya meron siyang rulings ang nun at sa kamim. Yung dalawang letra na yan, ay may dalawang labasan. Ang una yung nun, dulo ng dila at sa ilong, at saka yung mim, sa syafatayn, yung itong anong sabi ko, labi natin, mami mo, na mami mo. Talagang meron talagang ilong. Hindi mo mabasa na hindi lumalabas sa ilong yung mim. Ganon din ang nun. Kaya dalawang backgrounds niya. Kaya dito, magsasama yung nun at sa kaya. So, ibig sabihin, magsasama siya, ibig sabihin, may lalabas sa ilong pala. Tama o hindi? Kasi pag walang lumabas sa ilong, hindi na yung nun. Ano na? Ya na. Ginawa mo lang na siya. Ya'mal. O, wala na yung nun. Diba? Pero ang tama, okay? Magsasama yung nun at saka. Yeah. So, nakuha na ninyo yung tamang pagbigkas nito. Noon, siyempre, pag medyo bago pa yung mga estudyante minsan, medyo nahihirapan sila magbasa. So, ang ginagawa nila, gawin mo parang syadda. Diba? Parang ganun, diba? Gawin mo parang syadda. O, di, famay. Okay? Tapos, haba mo na, bol na. Pero ang tama is, huwag mo siyang gawing syadda. Kasi pag ginawa mo syadda, nawawala na yung nun. Pero hindi ninyo kasi gaano pansin yun. Mapapansin lang ninyo pag ginamito nyo yung, okay? Yung itong, anong tawag ito? Yung ilong ninyo. Okay? So basahin nyo. Okay? Ako muna. Pamayastami'. Kayo? Pamayastami'. Anong mali? Subukan nyo basahin yung mali niya? Ano? May syadda o di kaya walang gunda. Pag walang gunda, paano basahin? Nadiretso nyo. Ito, nilagyan mo na ng gunda eh. Paano? Pamayastami'. So, wala nang gunda doon. So, mali pa rin yung pagbigkas mo. Sa rules ang pinag-uusapan pag sa rules ng Quran, sa pagbabasa ng tamang pagbabasa ng Quran, siyempre magiging mali ka. Kasi may tamang pamaraan ng pagbabasa ng Quran.
Pero kung halimbawa, hindi ka nagbabasa ng tajwid o yung hindi mo ina-apply yung pagbabasa ng Quran, so walang kaso yun. Nakuha natin? Okay, hindi ka mali doon. Kamaya amal, hindi ka mali. Pero, pag nagbabasa ka ng tamang pagbabasa ng Quran, imamali ka. Kasi bakit? Hindi mo pinhabaan ng na. Okay? So, pare-pareho lang yan. Pagkatapos ng nun, anong kasunod dito is ganun na rin ang pagbasa. Ya naman. Ay, wow. So, sa nun muna. Nun. Yes, Abdullah, kay Balik. Tagal ko niya. Tutulog ka na agad, kararating ko lang. Mamaya silang dalawang tulog. Aga pa. Nihintay mo lang si Bote. Doktor yung schedule yun. Ganun ha. Sabi nga mga ito, pag-asawa ang topic para gising lang. Bakit ba naman, no? Pag-asawa ng mga siyaba. Lahat yung mga yan. Okay, balik tayo. Dito kung mapapansin ninyo, nun to nun. So hindi na kayo gaano mahirapan dito, nun to nun lang. Para i-diretso nyo lang siya. Okay? Kaso bakit nila sinama? Kasi nandito pa rin, nakasulat pa rin yung nun na sukod dito. O yun na walang, kahit wala siyang vowels, automatic yan na parang sukod siya. Okay? So dito, nakikita niyo yung nun, is syadda. So hindi na kayo gaano mahirapan o mag-iisip na paano ba ito basahin o gano'n. O kung hindi nyo pa rin gaano alam basahin, kasi hindi pa rin ninyo alam ang rulings ng nun na syadda. Kasi, di ba nasabi natin noon, ang rulings ng nun at sa kami na syadda, paano basahin? Babasahin ng may? Ano? Nakalimutan ninyo? Babasahin ng may gunna. May gunna. May gunna. May pagpapahaba na gunna. Okay? Kaya dito, hindi na kayo mahirapan i-apply nyo lang yung pagpapahaba ng gunna. Okay? Inna fa'atid dhikra. Isa pa? Inna fa'atid dhikra. Ayun? Sabay-sabay? Okay, so ito yung tinatawag na idgham di gunna. Ang mali dito, paano basahin? Inna. Inna fiyatul zikra. Okay, bakit? Walang pagpapahaba. Walang papahaba. Hindi ninyo napahaba. Masyaallah. Ganda na ila. Mim. Inna fiyatul zikra. Mim. Waalaikumsalam. Tatay. Ilanum. Allah Akbar. Ang hirap burahin. Masyaallah, wala nang upuan. Sahig na sa sahig. Ito nung kasunod is mim. Ang mim, ano natin, mababasa natin sa Quran, pagkatapos ng nun, yung mim is may shadda na. Silent. Lagi yung stand. Lagi yung meron lagi sa... Oo, pagka kasunod is either nanunod sa akin o kaya tanwin. Okay, ang example natin dito ay nunod sa akin na lang, okay? Pero either nanunod sa akin na o tanwin, pag ang kasunod is ganito, magkakaroon niya ng shadda. Ito naman is hindi siya magkakaroon. Okay, pero tanwin yung ano, ganito siya, na ang kasunod is ganito, is ganun pa rin.
Kaya nga magkasama siya. Nun sakina, sa kayong tanwin. Okay? So dito, i-apply ulit natin yung gunna. Gunna. Min mahis. Min mahis. Okay kayo? Min mahis. 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 Okay, so dito, ulitin natin. Nung sakina, ang kasunod is Mim. mim. Ang mim ay letra ng Bigun na. idgham. Bigun na. Bigun na. Kaya